Welcome to Donmar TV News Channel. Pinahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia na hindi siya sasali sa magiging deliberasyon sa petisyon hinggil sa intra-party dispute ng PDP laban. Ito ay dahil na rin sa dati na raw siyang nagserbisyo bilang isang abogado ng naturang partido noong nagkakaisa pa raw ang magkabilang kampo. Dagdag pa ni Garcia na handa naman daw siya na magbigay ng insight o makasaysayang background sa mga ito kung sakaling hihingin man siya ng guidance ng mga ito. Ngunit paglilinaw niya ay hindi ito makaka-impluwensya sa magiging kalalabasan ng naturang kaso. Kung magugunit nga na una na rin pinahintulutan ng election body ang mga kandidato mula sa dalawang functions na gamitin ng mga ito ang pangalan ng partido na kanilang mga printed ballots habang nakabinbin pa ang desisyon sa hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Kamakailan lang ay inendorso na rin ng faction na pinangungunuhan naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi si Presidential Bet former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umani ng samut-saring mga reaksyon mula kina Senator Aquilino Coco Pimentel III at ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao na nagsasabing halatang banyaga sa naturang faksyon sina Cusi dahil itinatag daw ang PDP laban upang tuligsain ang pagiging diktador ni Marcos Sr. Takot na sila, sinisira na naman nila si Bongbong Marcos. Kapapasok lamang na balita kung saan ikumpirmadong muli na namang hinahadlangan ng bansang Amerika ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito nga ay matapos naging proclamation rally nito sa Enter Arena kung saan nagmisulang concert na di umano sa dami ng taong pumunta at nagpakita ng kanilang taos-puso at walang humpay na pagsuporta sa tambalang pinangungunahan ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. At yun na nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nagmisula o nagsisimula na naman ng bansang Amerika na di umano'y sira ng mga Marcos, lalong-lalo na ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. dahil nga daw di umano'y natatakot na sila na baka maibalik na sa kamay ng mga Marcos ang kapangyarihang pamunuan ang ating mahal na bayan, lalong-lalo na ngayon na sobrang dami ng mga tao naniniwala, humahanga at sumusuporta sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. mapa-ordinaryong tao man or hindi. Ayon nga sa nakalap nating balita ay kaya naman daw ginagawa ito ng bansang Amerika ay dahil natatakot na sila sa isang Marcos na naman ang maupo bilang leader ng bansang Pilipinas dahil pag nangyari daw di umano yun ay hindi na makakahutot pa ang bansang Amerika sa bansang Pilipinas. Yun nga din daw di umano naging dahilan kung bakit ganoon na lamang daw kagalit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang Amerika kasi nga hinuhututan nito ang yaman ng bansang Pilipinas na dapat sana ay para lamang sa mamamayang Pilipino. Banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay halatang halatado di mo takot na mga dilawan lalong-lalo na mga ordinaryo o oligarko at bansang Amerika na maging pangulong muli ang isang Marcos kasi nga ay mahihirapan na silang gatasan ang bansang Pilipinas dahil alam na nila kung gaano ka-stricto at gaano kagaling na leader ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Ayon nga sa nakalap nating balita ay natatakot nga ang bansang Amerika na maging pangulong muli ang isang Marcos kasi nga ay natatakot sila na maging Tiger of Asia na naman ang bansang Pilipinas kasi kung magkataon ay mahihirapan na silang gatasan at tuthutan ang bansang Pilipinas. Kaya wag na lamang daw aksayahin ang mga dilawan lalong-lalo na mga oligarko at ang bansang Amerika ang kanilang lakas, pera at panahon na siraan ng mga Marcos kasi hindi na di mo sila magnanalo at
magtatagumpay kasi alam na nila na talagang tunay at totoo ang pagmamahal ng mga Marcos, lalong-lalo na ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa ating mahal na bayan. Ayon pa di mo sa marami sa ating mga kababayan ay matagal na di mo sila mulat sa katotohanan at matagal na di mo nilang alam kung sino ang mga politikong dapat nilang pagkatiwalaan at suportahan sa darating na 2022 national election. At isa na nga daw di mo dito ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at suporta na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya mangyari na maging susunod na Pangulo na nga daw di mo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. for sure magiging successful na muli ang bansang Pilipinas at muling yayaman na muli ang bansang Pilipinas kasi tutuparin na ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. ang muling abilin ng kanyang yumaong na ama na make the Philippines great again. Dahil nga dito ay pinapangako na marami sa ating mga kababayan na ibibigay daw di mo nila ang kanilang buong suporta para lamang masigurado nila ang pagkapanalo ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa darating na 2022 national election. Ayon nga sa naging komento ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmado ng kanilang sinasabi na kahit anong gawing paninira pa ng Bansang Amerika sa dating senador si Bongbong Marcos Jr. hindi di mo nila ito paniniwalaan kasi alam na nila kung gaano kabuting tao at kung gaano katotoo at tunay ang kanyang pagmamahal sa ating mahal na bayan. Kaya ngayon pa lamang ay kinukumpirma na ng marami sa ating mga kababayan na kahit wala pa man di umanong eleksyon ay nakapagdesisyon na di umano sila kung sino ang kanilang susuporta at iboboto sa darating na 2022 national election. At yun daw di umano walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagka-presidente ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Lisa Duterte Carpio bilang susunod na vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin na ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan muli na naman daw hinahadangan ng Bansang Amerika ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas upang sa ganoon na hindi na di mo ito paniwalaan ng marami sa ating mga kababayan at upang sa ganoon ay hindi na di mo ito manalong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. At yun na nga mga kababayan, nagustuhan mo ba ang balitang ito? Well, ano pang inaantay nyo? Just click like and share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. And if you have any thoughts and opinion, just comment it down below at iisa-isahin ko yung babasahin. Maraming salamat po.